Nang ikasal sina Gilbert at Feli Inclino, di lang guests nila ang bumati ng best wishes, kundi libo-libo pang mga netizens. Simple man daw kasi ang wedding photos, kita pa rin naman daw ang pag-iibigan ng dalawa. Ang bride kinarir ang beauty shot sa pintuan, habang ang groom elegant and dashing habang nakapose naman sa loob ng jeep. Kita rin ang lahat ng handa, lutong bahay. Bago ang kasal, 12 years nang nagsasama ang dalawa. Nagkakilala raw sila sa gasolinahan na dati nilang pinagtatrabahuhan. Nakilala ko siya, yun, parang nabighani kagad ako sa kanya. So yun, napaisip ako na, na ligawan siya. Hindi naman siya, una, pakipot muna. Tapos sumunod nun, parang dito, nadaan sa bola. Kaya nagkaroon sila ng 2 anak sa loob ng 5 taon. Siguro financial na lang din po. Tapos inuuna namin po yung mga pangangailangan ng anak namin. Di pa namin napag-uusapan. Last year na pag-decide na namin na magpakasal na lang kami. Pero dahil ayaw nilang hayaan ang mga batang lumaki nang di sila kasal, nagdesisyon na silang gawing legal ang pagsasama. Yun nga lang ang problema, budget. Nang makaipon ng 20,000 mula sa 13th month pay ni Gilbert, tuloy na ang kasalan. nagpaalam na kami sa magulang ko, ganito ganyan, na magpapakasal nga kami sa West. Yung nanay ko naman, sabi niya, bakit hindi na lang daw gawin sa simbahan? Para may blessing. Oo. Nang ayos na ang venue ng kasal, sunod-sunod ng sinagot ng mga kaibigan at kamag-anak ang iba pang kailangan para sa perfect wedding. Ang wedding gown at tuxedo ipinahiram ng kanilang mga kaibigan. Ang bridal car ni Feli at ang jeep na sinakyan ni Gilbert, sagot na rin ng kanilang friends. Ang mga gamit sa catering, courtesy of their ninang. At ang bonggang wedding photoshoot, regalo na raw ng kapatid ni Gilbert. Kaya ang 20,000 nilang budget, nasulit nila para sa mga handa. Paano naman ang honeymoon? Wala naman kaming budget para dun eh. At saka, Sayang din yung pera kasi namin. unahin na muna namin siguro yung mga anak namin. Oo, gusto rin kasi hindi pa namin nararanasan yun yung umalis kaming dalawa. Sabi ko, pag may nagbigay sa atin ng ganun, i-grab na natin kasi sayang eh. Well, ito na ang opportunity na hinihintay ng mag-asawa dahil sa araw na ito, tuloy ang kanilang bakasyon. Break muna sa trabaho si Gilbert at sa nanay duty si Feli para sa kanilang #Subication. Ang beach ng Subic sa resort na ito, perfect spot para sa ating newlyweds. Never pa raw silang nakapag-out of town nang sila lang, kaya ito, nag-alamarimar at seryo sa beach ang dalawa. First time rin matatry ng mag-asawa ang kayaking. Gusto nyo mag-turn sa isang side, kunyari sa kaliwa, sa kanan kayo magsagwan. Parang masusubukan din ang tibay ng pagsasama ng newlyweds sa pagsagwan, ha? Tataw tayo! Ang pagkakayak, pinalalakas ang upper body. Natutuon kasi nito ang likod, core at mga braso. Nakakatakot kasi baka malaglag ako. First time, kinakabahan, pero naging excitement naman yung Enjoy naman kami. ginawa namin.
Sunod, isang romantic sunset cruise naman ang naghihintay para sa mag-asawa. Ililibot sila sa Subic Bay sa yating ito. Ito na rin daw ang perfect time para magmala Jack and Rose ang dalawa. Nilubos-lubos na rin nila ang moment at nagbigay ng tila my heart will go on message para sa isa't isa. 2 hours ang tagal ng sailing. Sa tunog ng payapang alon ng dagat at sa paglanghap ng sariwang hangin, talagang mawawala ang stress at marerelax ang isip. Ang busog na puso at pag-iisip, mas lulusog sa nakabubusog naman ng tiyan na healthy dishes sa resort. First time din daw mag-dinner date ng dalawa. Nasarap yung pagkain nila dito, malasa. Yung food po, masarap. Ngayon lang po kami nakakita ng ganitong pagkain. Siyempre, masaya rin kasi kasama ko yung asawa ko habang kumakain kami nito. Para sa mga taong nagmamahalan, anumang simple, nagiging bongga basta't kasama ang isa't isa. Dagdagan mo pa ng nakaka-relax na tanawin. Masaya activities at masustansyang pagkain. Tiyak busog na busog di lang ang puso, kundi pati na ang isip at katawan.